Morning mga kajuong. It's another day. Thank you Lord for another day. Another day is a blessing. Napakaganda ng umaga. Medyo okay na ang ating pakiramdam. Maraming salamat sa Panginoon. Ngayon is a third day of our vlog. Yeah. Patuloy lang na mag-vlog kahit paano. Ayan ang aking sampay kahapon. Tuyo na. Mamaya isisilong ko na yan. Magandang umaga sa inyong lahat mga kajoong. Daming ibon dito sa labas. Kaya napakaganda ng araw. Ang ganda ng umaga. Thank you Lord Jesus for this wonderful morning. Sana maganda ang ating umaga lahat. Bigay tayo ng papuri sa Panginoon. Kakape muna tayo mga kajoong. Tapos ko lang uminom ng maligamgam na tubig. Maliligo na tayo mamaya. Kausap ko yung aking isang anak sa Taiwan kanina pagising ko. Tinatanong niya kung kailan kami pupunta kay Papa Tommy niya. Sabi ko baka sa 30. Nalulungkot siya. Pinapanood niya yung vlog ko na naiyak daw siya, naalala niya daw tatay niya ulit. Sabi ko, nakakamiss naman talaga. Hindi mo maiwasan. Kaya, sige lang. Patuloy din naman tayong pinalalakas ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Dito kami natulog sa salas ni Kiko. Kasi doon sa kwarto nag-i-aircon pa rin sila Marjon. Malamig. Kasi timpla muna tayong kape mga kajoong para mainitan yung ating tiyan. Malaman kung maghahanda naman tayo ng para sa New Year. Hawa ang Diyos kahit kaunti makapagluto. Kumusta nang ang umaga ninyo mga kajoong? Salamat sa mga nag-subscribe. God bless you all. Pwede na tayong maligo, makakapaligo na. Thank you Lord. Ito ating kapihan mga kajoong. Kulang ako palang mag-isang gising.
Tulog pa silang lahat. Magpapainit tayo ng tinapay mga kajoong. Makapag-almusal na rin. Bago maligo, makakain muna. Brown bread muna tayo mga kajoong para hindi masyadong maano. Salamat sa mga nag-subscribe. God bless you all. Patuloy nyo lang pong i-watch ang aking video kahit ganito lang ang ating content, araw-araw na buhay. Umapaw na. Pag tayo'y okay na, siguro magagagala na, may maipapakita na ako sa inyong mga ibang mga lugar dito sa Dubai na pinupuntahan namin. Mga ano lang, grocery lang naman. Minsan nagpa-park kami. Pero ngayon hindi muna siguro kami magpa-park kasi ang malamig na, may makasipunin ulit tayo. Pero nakakatuwa na ngayon kasi dati, konting sipon lang, papaswab ka kaagad ng tapos sasabihin positive. Ngayon daw, ang mga doktor, sinasabi nila daw, for the weather, because of the weather, lalo na kung vaccinated na, hindi na nila ganun ka masyado. Pero conforme pa din sa iyo kung ano yung nararamdaman mo. Thanks God at naging okay na tayo. Kape na tayo mga kajoong. Umapaw yung aking gatas na ininit. Ayun, tumapon. Kaya pala mag-init muna tayo tinapay. Kagabi, matutulog na kami. Nagluto yung girlfriend ni Marjo ng bulalo. Napahigo pa tayo mga kajoong ng masarap, mainit na sabaw. Ang sarap. Kaya, salamat Karen sa mainit na sabaw at ang sarap ng gulay. Naalaala ko pa rin yung mga kapatid ko, mga kajoong. Tatry ko sila mamaya kontakin kung ano yung pwede na bang makausap kahit sa messenger. Naiiyak talaga ako mga kajoong. Lala ko sila. Na-imagine ko yung naramdaman ng kapatid ko nung nasisira na yung mga bahay. Ang hirap. Naaawa ka nung wala kang magawa. Hindi mo mapigilan. Pero ang laki na pa rin namin pasasalamat at okay lang sila yung malaman mo lang naligtas sila. Masaya ka na rin. Pero naawa ka sa sitwasyon.
pasensya na po. Nagiging emosyonal na naman tayo aga-aga. Kaya lang pag naalaala ko talagang andun yung isip ko. Ano yung buhay nila ngayon na ang mamahal daw ng mga bilihin, na bigla daw nagmahal. Kaya, imbis na, maibsan yung mga kawalan nila, wala kasi nagdoble mga presyo ng mga bilihin. Ayun ako. Ang hirap talaga. Parang hindi mo makuha, mga kadyoong, hindi mo makuhang magsaya na alam mo na yung mga kapatid mo na nasa lanta. So, sige lang. Unti-unti maayos din nila yan. Tutulong tayong konti pag ano yung makaya nating itulong. Sabi ko nga sa mga bata, pamasko na lang. Kasi mahirap. Lagi na yun. Magbigay tayo ng tulong. Lalo na nitong Kapaskuhan. Talagang kahit pambili man lang ng bigas, pambili ng pagkain sa New Year, makapagpadala ng konti. Kung pwede na, kasi wala pang ang kuryente, walang mga sarado pa yata ang mga doon, mga padalahan, kaya hindi pwedeng magpadala. Nakita ko yung video sa balita kagabi, sirang-sira ang dinagat talaga ang Surigao City. Nakita ko yung eskwelahan ko noon, pinakita kagabi yung CBGs. Doon ako na grade 5 at saka grade 6. Nasira din yung school. Tapos sabi ko, ay naalaala ko, dyan ako nag-aral. Tapos nag-transfer yata ako, grade 6, nag-transfer ako sa Loreto. Doon na ako nag-high school sa Dinagat Island. Doon na ako natapos ng high school. Kasi yung tatay ko, mga kadyoong, mahilig yun lumilipat minsan ng lugar. Pero hanggang Surigao lang naman. Nagbabaka sakali. Nakapunta nga rin pala sila ng Agusan. Doon sa mga kapatid ko. Doon naggawa sila doon ng bakery, pero hindi rin nagtagal, umuwi rin ng Dinagat Island. 11 kaming magkakapatid, mga kadyoong, pang-10 ako. Kaya lucky we are na naalagaan kami nilang mabuti. At ang pinakamahalaga sa lahat, yung naturuan kami nila paano matakot sa Diyos. Yun ang pinakamagandang pamana nila sa amin. Kahit hindi nila kami napamanahan ng mga anumang kayamanan o sa karangyaan. Hindi kami lumaki sa ganun kasi 11 nga kami. Nagbubukid lang ang tatay ko. Nanay ko naman ay sa bahay lang. Tumutulong din siya sa tatay ko sa bukid. At kahit kami, tulong din kami sa bukid noon. Pag oras ng magtatanim, oras ng pag-aani, nandoon na kami. Pupunta na sila nanay sa bukid, mga 1 linggo sila doon. Susunod na kami doon pagkatapos ng school. Minsan naiiwanan kami sa bahay. Kaya ako, nagdalaga ako, talagang
naging responsable ako kasi laging wala si nanay, lagi siyang nakaalalay kay tatay sa bukid. Kaya lumaki ka na responsable sa mga bagay-bagay. Maiwan kang mag-isa, minsan walang bigas, gagawa ka ng paraan kung saan ako pupunta. Tapos doon sa kapatid ko na nakatatanda, na pinakamatanda sa amin, yun parang naging pangalawang nanay ko, si Manang Nita. Siya daw yung nag-alaga sa akin nung maliit pa ako, para na ako ang anak niyang panganay. Kaya mahal na mahal ko din yung kapatid ko na yun. Nawala na rin, sumunod din kina nanay agad. Kaya nakakalungkot mga kajoong. Kasi nawala yung tatay at nanay ko, mga kapatid ko, hindi man lang ako nakauwi. Kasi nisip ko, ang layo, uuwi ako, yung ticket ko. Ang ginawa ko mga kajoong, yung ticket, imbis na gagastos ako ng ticket, pinadala ko na lang sa kapatid ko. Yun ang nangyari. Kaya, andoon man yung pagsisisi mo, bakit sana umuwi na lang ako. Kasi kung Manila lang sana mga kajoong, madali, kaso tatawid ka pa ng isla. Pero nandoon man yung pagsisisi, parang bumabawi pa rin kasi siyempre gawa ng sitwasyon nga. May mga pangyayari kasi sa mga araw na or mga panahon na yun na hindi mo talaga pwedeng ipilit na umuwi ka. Kaya naging practical na lang ako mga kajoong noon. Pero masakit na alam mo sa huling sandali hindi mo makita yung mga magulang mo. Kaya noong may mga sakit pa lang sila, ginawaan ko talaga ng paraan na makauwi. Kasi mas maganda yung makauwi ka na nakikita kanila. At alam mo na kahit paano, mga nagkasakit sila, nakatulong ka kahit konti. Yun ang parang bumabawi naman sa isip ko. Tapos nag-uusap nga kami minsan ng kapatid kong bunso na si Rory. Sabi niya, Ling, siguro talagang nakadestino ka dyan sa malayo. Kasi siguro sabi ni Lord na ikaw yung mayroong mabuting puso, makatulong sa akin. Ako na lang ang sa physical. Pero hindi rin naman ako nakakapagpadala ng malaki mga kajoong kasi wala naman tayong trabaho na malaki ang sweldo. Maliit din lang, kaya ala-alalay lang ako sa kapatid ko. Siya ang talaga. Noong nabubuhay pa sila nanay at tatay ko, siya ang kapatid kong bunso talaga yung nahirapan. Sabi ko sa kanya, sige lang, kasi minsan dumaing din siya sa akin noon, nung nakaratay si nanay, na parang hindi na niya kaya. Sabi ko, sige lang, kaya mo yan, sabi ko. Ang mahalaga, naandyan ka sa tabi nila, napakaswerte mo, sabi ko. Kasi naandyan ka sa tabi nila, naalagaan mo sila, kami. Ako, hindi. Yun ang gusto kong mangyari. Maalagaan ko sila dahil yun lang yung parang pinakabalik mo ba sa mga magulang mo na naalagaan ka ng maayos. Kahit hindi ka nila nabigyan ng pa mang mga kayamanan, pero higit sa kayamanan mga kajoong yung pagmamahal na ibinibigay ng mga magulang sa akin. Hindi naman yung kasi mabigyan ka lang ng mga kung ano-ano. Yun na ang pagmamahal ng isang magulang. Pero yung napalaki ka ng maayos at naitaguyod ka kahit sa hirap ng buhay, naitaguyod, napag-aral ka kahit paano. Gusto pa nga nila ako pag-aralin noon ng college, pero ako na yung nagdesisyon na sige na mag-asawa na lang ako kasi kaysa gumastos pa kayo. Pero nagsisi ako mga kajoong.
nagsisi ako na hindi ako nag-aral. Sabi ko nga, dito na tayo sa loob mga kajoong. Pumasok na tayo dito. Dito sa Dubai, mas pintahe yung nakapag-aral ka kaysa hindi. Pero hindi naman yung naging hadlang sa akin na hindi ako nakapag-aral, hindi ka na kikilos o wala ka nang magiging paraan na kumita ng pera. Dahil sa pagdating ko dito noon, talagang napatunayan ko kung ano ang buhay dito. Nung dumating ako dito sa Dubai, 2003, nakatira kami ng asawa ko sa isang kwarto na ang upa namin ay 900 dirhams. Ang sweldo ng asawa ko ay nasa 2,002 lang. Andoon yung kabak mga kajoong kasi 900 na. Ay ano pa yung pagkain namin, ano pa yung ipapadala ko sa mga anak ko. Nandoon yung hindi ka nakatulog. Sabi ko sa asawa ko, maghanap-hanap tayo ng mababa na upa. Sabi niya, mababa na to. Tapos maganda kasi solo namin ang kwarto. Teka muna mga kajoong, mag-pray muna ako nga sa food. Thank you so much, Lord, for this morning, Lord, for thinking for this food, Lord. Bless mo ito, Panginoon, magbigay ng lakas sa aking pangangatawan, Lord. Salamat sa magandang araw at magandang umagang ipinagkaloob mo sa amin, O God. In Jesus Christ's mighty name, amen and amen. Thank you. Kain po tayo habang nagkukwentuhan. 900. Naku, sabi ko sa asawa ko, magtatrabaho ka agad ako kasi hindi natin kakayanin. Sabi ko sa kanya, hanap, trabaho, hanap. No. Mabuti na lang mga kajoong, may naging kaibigan ng asawa ko dito na may hawak siyang mga kwarto na bakante yung isa, 800, nandoon na lahat. Yun, lumipat ka agad kami doon. At ang nangyari, God is good. Yung humawak ng kwarto, umalis, iniwanan niya sa akin yung paupahan niya na 2 kwarto. Sabi niya, bahala ka na dyan, ikaw na ang mag-ano niyan, hawak. Ngayon, ako na yung humawak noon, ako nang nagpaupa. Hanggang sa hindi naman mabakante, nabawas-bawasan kami ng upa kahit konti. Kaya nakaraos kahit paano. Ay nung umalis ako, 4 na bata na iwan sa Pilipinas. Kaya ang isip ko noon hati. Iniisip ko mga bata, iniisip ko yung sitwasyon namin dito sa Dubai noon. Ang hirap mga kajoong. Pero awa ng Diyos, nakaraos naman. Kahit ganun. Kasi ang ginawa ko noon mga kajoong, kasi medyo bata pa tayo noon. Part-time ako. Minsan 3 bahay yung nililinis ko sa isang araw. 3 oras yun. Tapos hanggang sa ay dito naman nung araw ay maganda ang part-time. Ngayon wala na, hindi na ganun ka lalo na nung nagpandemya na. Per hour. Pero mayroon akong isang amo na nag-stay na ako doon talaga kasi nagustuhan niya ako, buntis siya, British. Pero hanggang sa lumabas yung bata, ako na ang nagpalaki. Doon ako sa kanya nagtigil na. Pero ang unang trabaho ko nitong dumating ako sa school, assistant ako ng mga teachers. Pero ang liit naman ng sweldo, 800 lang. Alas 8 hanggang alas 2.
Tapos paglabas ko ng alas 2, diretso ako doon sa British. Nagpa-part-time ako ng 3 oras hanggang alas 6. Yun ang trabaho ko noon, mga kajoong. Nagustuhan ako ng Briton na yun. Kinuha na niya ako ng full-time. Tapos, sabi niya, dito ka na lang sa akin. Pinasweldohan niya ako noon ng 1.5. 1.5 ba? 1.6. Ganon. Mababa lang din, pero noong araw, malaki na yon. Kasi 800 ako sa school, tapos part-time sa kanya. Sabi ko, mas okay na tong isang lugar lang ako. Andyan na, pero ang dami kong naranasan kajoong noong nag-stay-in ako sa kanila. Mabait naman sila mga kajoong, pero yung mag-alaga ka ng bata, ang dami kong mga experience doon na nakakatroma. Na andoon yung napadlak yung pinto ng bata, nasa labas ako. Naku, mamatay-matay na ako sa nervyos mga kajoong. Wala rin akong dalang cellphone na iwan sa loob. Lucky I am talaga na ang kapitbahay namin pinuntahan ko, iniwan ko yung bata doon sa loob ng bahay. May mataas na hagdanan, talagang napakabuti ng Diyos na hindi talaga na disgrasya ang bata. Pero nagpanik talaga ako. Mabuti na lang ang Diyos, mabuti talaga sa lahat ng kapitbahay na andoon yung nagpa-part-time. Ang nagpa-part-time lang ang katulong na andoon, nagkataon. Ayun, pinatawag ko siya doon sa amo niya, natawagan si Madam Jackie na andito. Nalak ng bata yung pinto kasi abot na yung pinto. Kaya, naku, naging leksyon na talaga sa akin yung hindi ko na iniiwanan. Dumating yung amo kong lalaki, giniba yung kusina doon sa yung bintana sa kusina. Doon siya dumaan. Sabi niya sa akin, relax Joyce, relax. Don't worry. Mabuti na lang at napakabait noong amo ko. Libanese yung lalaki, Briton yung babae. Doon ako sa kanila, 7 taon ako sa kanila. Ako halos ang nagpalaki doon sa panganay. Tapos hanggang sa nagkaanak sila ng kambal, andoon pa rin ako. Kumuha na sila ng isang katulong. Pero napakabait. Ang sistemo lang kasi iba talaga ang kung ano yung para sa iyo, yun lang talaga, hindi katulad ng iba na may mga extra o ano. Hindi pero pag naman nag-overtime ako ng gabi, pag lumalabas sila, iba naman ang bayad noon. May 100 ka, may pamalengke na. Yun. Kaya gustong-gusto ko pag weekend kasi lumalabas talaga yung babae minsan. Ako ang nagbabantay ng bata. Kaya nakakaraos-raos mga kajoong. Basta maging masipag ka lang. Hindi ka naman makakaraos kahit paano. Yung iba nga dito, mga kajoong, 5 bahay ang hawak sa isang araw. Pero hindi ko ginawa kasi sabi ko, pag ginawa ko yan, operada ako. Bawal na nga sa akin magbuhat ng mabigat, pero hindi ko na lang iniintindi kasi naoperahan na ako, wala na akong matres, tinanggalan na. 2002 bago ako pumunta dito. Pero hindi ko makuhang pabayaan yung asawa ko na siya lang mag-isa na maghanap buhay kasi hindi naman nga ganun kalaki ang sweldo. Mabuti noon, may mga overtime pa siya. Yung overtime nakakaraos kahit paano. Hanggang sa nakuha namin yung mga anak namin, isa-isa, nagtataka sila. Yung mga kasamahan ng asawa ko, nagtataka, paano nyo nakuha yung mga anak ninyo? Na ganun lang naman ang sweldo ni Marcy. Sabi ko, God is good. Sabi ko, He will provide. Siyempre, nakaranas ka rin ng mga utang-utang sa mga bangko. Yun ang uso dito, no? Napakadali nung araw. Pupuntahan ka sa bahay para pautangin. Yun ang pinang-umpisa namin noon na nakuha ang mga bata unti-unti. Pero naggipit din mga kajoong sa credit card na yun. Mga loan na yan, personal loan. Hanggang sa nakahanap ako mga kajoong ng amo na isang pamilyang Pakistani. Yun ang nakatulong ng mabuti sa akin.
11 years naman ako sa kanila, mga kajoong. Kaya hanggang sa ngayon, hindi niya ako makalimutan. Kapag mga holiday, pinapadalhan pa rin niya ako ng pera. Kaya, napaka swerte natin kahit paano na nakakatagpo tayo ng mga ganong tao. Kasi, nag-aral pa, ang bunso namin noon si Kiko dito, dumating grade 2 siya. Hanggang dito na siya nag-graduate ng high school, mga kajoong. Ang school dito, mga kajoong, parang college sa atin, ang elementary. Grabe ang mahal. Kaya sabi nila, paano daw ako nakakapagpaaral dito na napaka mahal. Ang sweldo ko, 1.5 lang, 1.6, pinakamalaki na. 1.6 ang naging sweldo ko doon sa amo kong Pakistani. Pero, ang kabaitan nila, pag nag-grocery siya, mga kajoong, kasama kami. Tapos, pag may mga, ang tuition ng anak ko, sinagot niya. Ang sagot na lang namin, yung bus. Ang tuition, siya ang nagbabayad. Kaya napakalaking tulong at luwag sa akin. Kaya talagang sabi ng amo ko, Joyce, kasi pag mabuti kang tao, makakatagpo ka talaga ng mabuti ring tao. Yan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero Muslim sila, mga kajoong. Pero ang ugali niya, kasi sa Chicago na sila doon na niya pinanganak yung mga bata. Parang na sila, iba na yung nila. Educated sila. Yun ang nakatulong sa akin ng gusto, mga kajoong. Kaya nakaraos hanggang sa nag-graduate si Kiko ng high school, sila yung naging katuwang ko. No. Pag may mga hiram-hiram ako sa kanya, minsan hihiram ka, mag-advance ka ng 300, 400 kasi wala nang pamalengke. Alam, hindi na niya binabawa sa sweldo ko. Buo pa rin ang sweldo ko. Kaya, pinagkatiwalaan ako noon at nagtiwala rin ako sa kanila. Pupunta yon sa London. Ilang araw sila doon. Kami ni Marcy ang matutulog sa bahay nila kasama ng 2 bata. Napakabuti, mga kajoong, ang napagkakatiwalaan ka. Dahil kahit hindi ka hihingi, binibigyan ka ng biyaya. Kaya nakaraos ang buhay dito sa Dubai. Ang hirap, mga kajoong, dito pag nalaman nyo ang tunay ng sitwasyon ng mga nandito sa Dubai. Napakarami ditong mga, lalo na noong open na open pa yung mga visit visa. Nitong nagpandemya, medyo naglaylo sila. Noon, grabe ang visit visa dito. Kung malaman nyo lang, grabe. Nakuha namin lahat ang mga bata, mga kajoong. Hanggang sa trabaho din sila dito. Nakuha ko din namin yung pamangkin ng asawa ko. Kami lang yung nag-provide ng mga papel, pero pera naman nila. Hanggang ngayon, okay naman yung mga sitwasyon. Okay naman yung sitwasyon nila. Tapos, kasi yun ang usapan namin ni Marcy. Tutulong tayo sa side mo, tutulong din ako sa side ko kahit isa. Kaso mo, nadala ko yung kapatid ko dito, sinamang palad, mga ka-joong, kasi may sakit siya, nung minidikal na siya, may sakit siya. Kaya umuwi siya. Siya sana yung papalit doon sa Briton kong amo. Sabi niya, ang hirap pala ng ginagawa mo dito. Kahit napakakintab na ng sahig, lilinisin pa rin, sabi niya. Ay ganyan talaga, araw-araw mong lilinisin yan, hindi pwedeng hindi. Kaya nga, sabi ko, hindi talaga niya siguro tadhana na manatili dito kasi parang hindi niya kakayanin yung ginawa ko. Sabi ko, talagang pauuwiin ka.
Kaya ayun, umuwi siya sa Pilipinas. Nakaano lang siya dito yata, ilang, wala pa yata siyang 1 buwan dito. Kaya, yun. Okay na rin naman yung naging sitwasyon ng kapatid ko kasi naigapang din nila yung mga anak nila sa pag-aaral. Yung isang anak niya nasa barko na ngayon, kahit paano nakakatulong na. Bago yung dalawa, yun, nagka-college pa yung dalawa. Nakakaraos din. Yun nga. Hanggang sa nagkatrabaho na yung dalawang anak ko dito, yun. Ang mga sweldo nila noon, 1,000 lang, 1,050. Pero, nagbibigay sila sa akin. Yung pamangkin ng asawa ko, nagbibigay din. Tapos, may nakuha din ako ng pamangkin dito, yung anak ng pinsan ko. Maganda rin ang naging trabaho noon. Kaya lang, siyempre hindi mo naman maaano na andito ka lang sa amin. Binbigyan din natin sila ng kalayaan kung ano yung gusto nila. Umalis din siya sa amin. Pero maganda ang naging niya, naging trabaho niya, nakatulong din kahit paano. Ang mahalaga mga ka-joong nakatulong tayo. Kaya kahit paano, sa ganong paraan kahit hirap tayo sa buhay. Kasi hindi rin madali mag-visit visa sa Dubai mga ka-joong. Kasi nga, ang mga bahay nga dito, noong araw 1 kwarto lang kami. Ilan kami sa 1 kwarto? Yung 4 na anak ko. Tapos yung 2 visit visa. Nagkasya kami sa 1 kwarto mga ka-joong. 2 double deck. May kunti pang sala-sala kami noon, ang saya. Tapos, nakaraos naman ng ganun ang sitwasyon. Hanggang sa umalis na nga yung mga pamangkin, umalis naman. Kami na lang naiwan mag-anak. Yun. Ganun ang sitwasyon dito sa Dubai. Pag may visit visa ka, siyempre, aalalayan mo sila kahit sa emosyon nila. Si nakakaramdam ng mga homesick. Noon, minsan yung isa gusto nang umuwi dahil sa liit ng sweldo. Tapos, malayo pa sa pamilya. Sabi ko, tiyaga-tiyaga lang. Kaysa doon ka sa Pilipinas, nandito ka na. Ayun, awa ng Diyos naman. Okay na ang naging sitwasyon ngayon. Mayaman na siya, mga ka-joong. Nagsisikap pa din. Kasi mabuting tao din eh. Matulungin din sa pamilya. Kaya, pinagpapala din ng Panginoon. Yan. Gising na yung aking manugang si G. Tulog pa si Jono, Je? Tulog pa? Ako kanina pa din, alas 8 gising na ako. Maaga kayo natulog? Kasi nakatulog kayo ng hapon eh. Ang haba ng kwento natin mga ka-joong sa naging buhay natin dito sa Dubai. Kaya yun, ang bintahe ng nag-aral at hindi, wala, maaga tayong bumigay. Pero hindi naman ako nagsisi kasi yung naging asawa naman natin, responsable naman. Hindi kami pinabayaan kahit kailan. Kahit nung nasa Pilipinas pa, hindi yon tumitigil.
kahit medyo may kanutihan siya mga ka-joong, nababawi yung ganon sa kabutihan na ipinakita niya sa akin at sa aking mga anak. Kaya ganon namin siya kamahal. Kahit yung mga kapatid niya, alam kung gaano kabait yung asawa ko. Kahit yung mga kapitbahay dito, sabi nila, napakaswerte mo kay Marcy. Napakabait ni Marcy. Sabi ko, oo nga ate, yung mga kaibigan ko dito. Yun lang, tahimik lang siya. Parang hinahanap ko ba yung ugali ng tatay ko sa kanya. Kasi ang tatay ko, maingay. Siya ang nag-aano talaga. Yun ang hinahanap ko sa asawa ko naman. Kasi siya, sige-sige lang siya sa mga bata. Hindi siya nagsasalita. Hayaan mo lang, sabi niya. Matututo din yung mga yan. Ganyan siya. Sabi ko hindi. Kailangan magsalita ka din kasi ikaw ang padre de pamilya. Aso mo hindi ganun, hindi siya ganun. Pero pag nagsalita naman siya, minsan lang, pakikinggan naman siya ng mga bata. Mas ano yung mga bata sa kanya. Ako kasi dal. Minsan naiinis na yung mga bata. Ganun yata talaga siguro tayong mga ina. Kaya ganun yung aming buhay dito sa Dubai, naging buhay. Pero ano pa din, swerte pa din dahil kahit hindi kami nakatapos ng pag-aaral ng asawa ko, hindi namin hinangad sa buhay namin, hindi namin pinangarap na makarating pala kami dito sa lugar na ito. Kahit hindi kami nakatapos ng pag-aaral, kaano kaswerte na dinala ka ng Panginoong Diyos dito. At yun pala, dito pala namin siya makilala ng lubos. Pati yung asawa ko, kahit nung bago siya nawala, tinanggap niya ang Panginoong Diyos na sa buhay niya. Kaya gano'n na lang din yung tuwa ko na kahit paano sinurrender niya yung buhay niya sa Panginoon. Kaya medyo ano na siya noon, nabawasan na yung mga bisyo na yung sabi niya, nagtataka ako bakit parang nawala ang gana ko sa alak. Sabi niya ay samantalang kung uminom minsan halos inaabot ng madaling araw ng kabataan. Eh siguro dahil na rin sa edad. Matagal na siyang hindi nag-inom bago pa siya nawala. Taon na din. Na-shot lang ng isa, hindi katulad noong araw na halos inuumaga. Kaya malaking bagay yun. Hindi ko alam, baka sinurrender niya yun sa Panginoon. Kasi pinapagalitan na nga siya noong kapatid niya noong nasa Amerika. Dahan-dahan sa pag-iinom. Minsan sinusumbong ko nga. Kasi nga, hindi ko naman hinihigpitan ang sa akin yung kalusugan. Kasi wala naman ibang maaapektuhan kung hindi kaming pamilya pag may nangyari sa kanya. Kaya, yun lang ang sa akin naman. Sabi ko, pwede ka naman mag-inom. Kontrolin mo yung sarili mo, hindi yung magdamag halos. Kaya, mabuti na lang at na na. Teka lang mga kalalabs. Ay mga kalalabs, sorry po. Mga kajoong. Mamaya na ulit ito ipagpapatuloy yung aking
video ha. Kasi hindi natin alam kung anong ganap sa araw na ito. Magiging ano tayo. Patuloy na lang mamaya ulit po. Sige po. Babay muna sa ngayon. Mamaya na lang ulit. Itutuloy na ulit natin tong video natin. May nangyayari mga ka-joong. Paano ba to? Yung may gusto ng saging. Sino may gusto? Ayaw mo ikaw. Ayan, sakto. Sakto. Nilagay ko ni Juno sa inidoro. Paano ba ito ilipat yung camera? Hindi may lipat sa gabi. Yung saging na ito, gusto daw ni Kiko, nilagay ni Jono sa inidoro mga kajoong. Itong batang to talaga natin dito. Lahat nilalagay sa inidoro, pati mga cellphone. Salarin eh, oh. Talagang salarin itong batang ito. Ayan, oh, pakita mo nga yung bata na yan, gaano kakulit yan, oh. Oh, ayan, oh, ayan. Oh, seven, mga kajoong. Hello po, good morning po. Dali na. Hello po. Ito na mga kajoong, itatapo na lang natin tong saging na to kasi makakuha pa tayo ng ng mikrobyo. Nakita ng nanay niya nandoon na sa inidoro. Talagang matindi tong bajonay na to. Tapo na lang. Ininit ko yung loya natin mga kajoong at maliligo na tayo ngayon. Saan yung phone ko na? Nakita niyo po na? Ayun, nahulog pala. Nakita. Ayan. Mag-ano muna tayo. Papatuyo muna tayo ng pawis kasi maliligo. Pahipahinga muna ng konti. Sana maganda ang araw nating lahat mga kajoong. Talagang ay, pagpatuloy na lang natin yung ating video mamaya mga kajoong kasi maliligo muna tayo at para mapresko-preskohan ng konti pagkatapos mag-almusal. Katatapos lang po namin mag-almusal. Thank you Lord sa biyaya sa araw-araw. Grabe ang pawis natin mga kajoong. Mamaya na lang po ulit mga kajoong pagpatuloy natin tong ating video. Kasi maliligo muna tayo po. Bye muna po sa ngayon. Bye muna. Mga kajoong, ito pagpatuloy natin ang ating tanghalian na dito. Naglaba ulit ako kasi nagpalit ng mga punda at kumot. Nagsasampay na naman tayo mga kajoong. Ito. Sorry na malikot ang video. Teka lang po. Sorry po. Sampay lang natin tong isang kumot. Sana okay ang mga araw natin.
palapit ang New Year. Nuno. Nuno. Inom-inom ng luya. Mga kajoong daw. Cookies. Dito ulit tayo sa balkonahe, magsampay ng isang kumot mga kajoong. Ayan, ulit nandito tayo sa labas. Ayan ang mga gamit namin, ang daming nakatambak. Ayan, mga hindi na kailangan. Marami nang na-dispatcha. Pero marami pa ding natira. Mga kajoong. Ito na lang yung ating magiging content muna sa ngayon at ayaw muna namin lumabas habang ganyan. May mga sipon pa. Awa ng Diyos sa New Year, makakagala-gala na ulit. Maipapakita ko sa inyo ang ibang mga lugar dito sa Dubai na pasyalan, mga tindahan dito na lagi namin pinupuntahan. Sina Kap Tony nakagala na sa Carrefour. Kaya enjoy na sila sa Dubai. Sana sa New Year kahit matapos ang New Year makasaglit sila dito sa bahay para madalaw naman nila yung kapatid niya dito dahil andito naman yung earn. Pag okay na makakapasyal na rin sila dito sa amin. Siguro pagkatapos ng New Year. Baby, lakad na, pasok na sa loob. Halika na, pasok na sa loob. Close the door na, close the door. Yeah. Come na. Ay, sorry po, natakpan ng camera. Siguro mga kajoong, dito na natin tapusin ang ating vlog sa araw na ito. Kasi dito lang naman tayo sa loob ng bahay. At least nakapag-usap tayo kahit sandali. Na-update ko kayo kahit konti. At pahinga din lang muna tayo. Awa ng Diyos, makakalabas na rin. Mabuti na yun na mag-ingat muna tayo. And babay muna mga kajoong at have a great day. God bless us. At ingat lagi. We have to do our best and God will do the rest. Thank you so much for watching. I love you all.